AM. Report from Inquirer. Sabi dyan po, Rimulya to ask Soto to enforce 2016 dismissal order versus Villanueva. Si Senator Joel Villanueva po. Matindi yung preaching niya. Binibilog ni Joel Villanueva. Sabagay, bilog na din yung isipan ng kanya mga members para hindi siya pagdudahan. Tulad ng mga members ni Pacquiao, ni Sheep's Clothing. Ito siya, palaging nagme-mention ng mga bersikulo sa Bible. Yan ang warning mismo ng Bible. Yung mga banal na aso daw, santong kabayo, mag-ingat tayo. Sabi ko sa inyo. Naalala ninyo yung mayor noon ng Calauan, Laguna na laging karga yung previous report nito. Inquirer, November 14, 2016. Senator Villanueva ordered dismissed from public service over pork. Pero senador na siya noon. Pero yung kaso nag-originate nung nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kasi may breaking news ngayon. Ano yan, Mr. Maravillas? Yan o. Kanina lang 10 AM. Report from Inquirer. Sabi dyan po, Rimulya to ask Soto to enforce 2016 dismissal order versus Villanueva. Si Senator Joel Villanueva po. Namomoro na po mga kababayan yung mga Duterte senators. Si Bongo at saka si Bato, mga kababayan. Una si Bongo, kinasuhan ng plunder kasama si Digong sa ombudsman. Si Bato de la Rosa naman po, malamang sa malamang, i-deliver na rin po pa dahil. Ito yung sinasabi natin na time of reckoning na lagi din sinasabi ni Digong nung panahon. Na yung mga sinasabi niyang time of reckoning, ang problema, ang involved dito sa time of reckoning, sila mismo. Hindi ba po? Yan kasi mga kababayan. But anyway, bigay ko muna sa inyo yung kwento. So malamang sa malamang matanggal sa pagkasenador si Joel Villanueva. Kaya nung Sunday po, matindi yung preaching niya, binibilog ni Joel Villanueva. Sabagay, bilog na din yung isipan ng kanya mga members para hindi siya pagdudahan. Tulad ng mga members ni Pacquiao. Di ba, yung mga members ni Pacquiao, hanggang ngayon naniniwala pa rin kay Pacquiao. Ganon din itong GIL ni Villanueva na nabilog na yung isipan na si Joel Villanueva malinis, santo. Malinaw po sasabi sa Bible. Ano niya, Mr. Maravilla, sasabi sa Bible? Ayan po, mga kababayan, Matthew chapter 7 verse 15. Biblical po tayo. Beware of wolves in sheep's clothing. Beware of the false prophets or teachers who come to you dressed in sheep, appearing gentle and innocent, but inwardly are ravenous wolves. Hindi magkakamali ang Bible, mga kababayan. Ang daming tao na nagtatago, nagdadamit mga kababayan na banal. Pero sabi sa kanta, banal na aso, santong kabayo. Hindi ako may sabi niyan yung kanta. At saka sa Word of God ang sabi, beware of wolves in sheep's clothing. Ito siya, palaging nagme-mention ng mga bersikulo sa Bible. Yan ang warning mismo ng Bible. Yung mga banal na aso daw, santong kabayo, mag-ingat tayo. Sabi ko sa inyo. Naalala ninyo yung mayor noon ng Calauan, Laguna na laging karga yung ribulto, Mama Mary, rapist na killer pa. Namatay sa kulungan. Hindi ko na i-mention kung sino, pero maalala ninyo. Calauan Mayor. Maraming nagtatago po sa mga religious clothing. Marami. Yan ang warning mismo ng Word of God at hindi magkakamali ang ating Panginoong Hesukristo sa pag-warning sa atin. Kaya ako hindi na nagtataka kung bakit nasabit si Joel Villanueva sa ganitong mga problema. Kagagawan niya to. Kaya ngayon, ito yung balita. Hindi uobra mga drama niya doon sa Senado. So ito yung balita ngayon, kalalabas pa lang sa Inquirer. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya on Thursday said he will write to Senate President Vicente Soto III to enforce Senator Joel Villanueva's dismissal from public office. We will try to enforce it now. We will write a letter to the Senate President, ask him to enforce a letter that was supposed to have been sent long ago, and ask him to enforce that order. Sabi po ni Rimulya sa interview ng ABS-CBN News Channel. As a background, mga kababayan,
In 2016, former Ombudsman Conchita Carpio Morales ordered the dismissal from public service of Villanueva for his administrative liability over the allegedly anomalous use of 10 million pesos from his pork barrel allocation as House member. Kita na ninyo? Dikit si Villanueva sa previous administration. Pero dati, dilawan to. Panahon ni Pinoy, dikit siya. TESDA-man nga po siya. Inappoint siya as TESDA chief. Kaya lang, after Pinoy, dumikit naman siya sa previous administration hanggang sa tumakbong senador. Pero congressman pa siya noong 2016. Nung makasuhan siya sa ombudsman. 10 million administrative liability over the alleged anomalous use 10 million from his pork barrel allocation as a House member nung panahon pa na member siya ng Congress. Ito yung previous report nito. Inquirer, November 14, 2016. Senator Villanueva ordered dismissed from public service over pork. Pero senador na siya noon. Pero yung kaso, nag-originate nung member pa siya. Sibak Party List representative pa siya. May pork barrel, di ba? Para may background story po kayo kung kailan siya nangyari. Hinold po ng hindi na-enforce. Yan In a statement, Morales said, the former CBAC representative was found guilty of grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interests of the service. Villanueva's dismissal stemmed from his indictment for malversation, graft, and falsification of public documents over the allegedly anomalous disbursement of 10 million PDAF bilang party list congressman. Morales said she had ordered the filing of 2 counts of violation of Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, 1 count for malversation of public funds and malversation through falsification of public documents against Villanueva and his co-accused. Also indicted were former Department of Agriculture Secretary, now Bohol 3rd District Representative Arthur Yap, Villanueva's staff, Ronald Samonte, DA employee Delia Ladera, NABCO Representative Alan Habiliana, Romulo Rilevo, Maria Jolie Villaralvo Johnson, Rodora Mendoza, and Maria Nines Guanizo and Aaron Foundation Philippines Incorporated, President Alfredo Ronquillo. Villanueva is the son of Jesus is Lord Church founder, Brother Eddie Villanueva. Si Eddie Villanueva, CBAC party list, pumalit sa kanya, yung tatay niya. Villanueva was appointed TESDA Director General with the cabinet rank by then President Aquino. He served as Citizens Battle Against Corruption or CBAC representative from 2001 to 2010. He won as Senator 2016 polls. Yan ang background niya. Kaya ang akala niya immune siya sa kaso kasi ang partido niya Citizens Battle Against Corruption, CBAC representative. Saan ka nakakita mga kababayan na ang partido Citizens Battle Against Corruption ngayon akusado sa korupsyon? Kaya tama po yung sa Bible, beware of wolves and sheep's clothing. Ang daming banal na aso, santong kabayo. O ngayon, enforce na po ng ombudsman. Siguradong magwawala itong si Joel Villanueva. Panoorin natin yung kanya tribuna doon sa nung isang linggo, just last Sunday, nagsalita siya sa harap ng may okasyon yung kanyang GIL Church. Talagang dinefend niya ng todo-todo doon sa mga kasama niya sa church. Yung kanyang sarili, nililinis niya. Kahit anong linis mo sa sarili mo sa harap ng GIL, yun, mapapaniwala mo yun kasi dating naniniwala sa'yo. Pero yung mga mamamayang Filipino, mahirap mo nang mapaniwala kasi itong kaso, 2016, verified, proven. Kaya nga gusto i-enforce ngayon ni Ombudsman Remulla. Yan po. So malamang sa malamang, nabibilang na ang araw ni Joel Villanueva bilang senador. Parang yung nasulat sa wall, panahon ni Daniel, mene tekel of Harsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. Your days are numbered. Sabi ni Daniel, the writings on the wall, the days of your kingdom are numbered. Tinimbang ka, ngunit kulang. Sabi ni Daniel. Ito si Joel Villanueva, doon sa harap ng kanyang church, GLL Church, defensive yung mga speech niya, mga kababayan, kasi siguro nakatunog siya na enforce yung dismissal niya bilang senador. Verse 32 ang sabi doon, the truth shall not... Meron po bang nasagasan na mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can duel with the truth. In John chapter 8 verse 32 ang sabi doon, the truth shall set us all free.
Huwag kami. Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Pinapalabas niya set up. Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon. Nagtatago lalo na siya sa likod ng church sindikato ng niya. flood control. Meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin at sabihin na wag ilapit sa atin ang issue na ito? Dalhin natin kay Joel Villanueva. I-set up natin siya. Anong i-set up ka na? 2016 pa, na-set up ka na. Kasi nakaso ka na sa ombudsman in relation sa 10 million PDAP scam. Yan yung report, 2016, November 2016. Nag-originate pa sa 10 million pork barrel allocation bilang Sibak Party List representative. Meaning, mga kababayan, walang relasyon sa present administration, kundi noong pangpanahon, kailang hindi in-enforce. Kaya ngayon po, i-enforce na ng ombudsman kasi alangan man patulogin lang po yon. Pinatulog na panahon ng previous administration kasi kaalyado niya. Isa siya sa mga Duterte senators. Kaya hindi in-enforce ng previous ombudsman. Nakatunog siguro si Joel Villanueva kaya nag-privilege speech doon sa kanyang church. Sineset up daw siya. Ngayon, pakinggan natin yung interview kay Ombudsman Remulla po. O ito yung interview ni Karen Davila, mga kababayan. Pakinggan natin. But you have criticisms coming already, I mean, going against this administration, saying that in the end, hindi naman pala totoo yung walang sasantuhin, kahit kamag-anak, kahit kaalyado. You know, you have criticisms, fears, that in the end, this ombudsman at one point ordered the dismissal of Senator Joel Villanueva, which was never acted upon. He's now implicated in a similar controversy. First, what happens to the old order, and what happens now to new issues against him? Karen, that order was given by former Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2015 when Fanny Belmonte was still Speaker of the House. And later on, the same order was given to the Senate President in 2016. And then nothing came out of it. Hindi in-enforce And I po. think that it is one of the things that the Supreme Court will have to decide eventually. What is the real power of the Ombudsman to dismiss people who fall under the House and under the Senate? Does the Senate have, or does the Senate leadership have an obligation to listen and enforce the orders of the Ombudsman? So ito na ngayon, mga kababayan. Remulla to ask Soto to enforce 2016 dismissal order versus Villanueva. Yung mga inupuan nila, pinatulog ng previous ombudsman, gigisingin ngayon ni Ombudsman Remulla. Di ba? O ngayon, sigurado, i-akusa nila ni Joel Villanueva at saka yung mga DDS influencers. Kasi kalyado nila na pinopolitika si Joel Villanueva. Walang politika doon. Gusto lang i-enforce ang dapat i-enforce. Ang may politika po noong 2016 kasi yung dapat in-enforce, hindi in-enforce. Tama po? Ituro naman ninyo yung ating Pangulong Bongbong kasi yung ating Pangulo ay siyang nag-appoint kay Ombudsman Remulla. Presidente naman talaga ang nasa batas. Ang nag-appoint ng Ombudsman. Bakit wala kayong question nang si Digong inappoint si Martires as ombudsman at inupuan yung kaso ni Joel Villanueva dahil kaalyado? Yun ang masama. Pero sa ating administrasyon po, walang kaalyado, walang kaibigan, walang kamag-anak. Di ba? Yan ang policy. Ang gusto kasi ninyong mangyari, pag kaalyado ninyo dapat exempted. Yun ang masama po. Pag kaalyado exempted. Pagkalaban sa politika, yun ang dapat tugisi. Dito po sa administrasyon ng ating Pangulo, pantay-pantay lahat. Nakita ninyo sa investigasyon, pati si Martin Romualdez, iniimbestiga ng ICI. Di ba? Huwag kami mga propagandista ng mga Duterte. Siguradong yun ang linya ng kanilang mga propaganda. Pero before pa sila nang makapagsalita, basag na sila sa atin. Ayos po. So,
Yan po ang latest ngayon. Yan lang po yung ating short video ngayon dito sa ating podcast, Life with Auntie M. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating bagong channel, click subscribe ninyo po. And pag-share na rin po ninyo sa inyong mga kakilala at kaibigan. Lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.